Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Then, nasa inyong papel pa. Okay, 2 Corinthians chapter 4 in verse 1. Okay, so, dito yung mga Power Ranger. Sa si Alice. Okay. Kasama naman kasi. Okay, nakita niyo na po ba? Okay, 2 Corinthians chapter 4 in verse 1. We were talking about ministry matters. Okay? Ministry matters. Why ministry is so important? Why the work of God is so important? Why the work of God, mga kapatid, or the ministry ay kailangan magpatuloy. Tama? Kailangan nating mailagay sa impact sa ating mga kaisipan na ang ministry ay kailangan ito ay manatili hindi sa ating kagustuhan, kundi manatili sa kagustuhan ng Diyos. Amen? At kailangan nating maunawaan ng ministry ay sa Diyos at tayo ay kasangkapan lang ng Panginoon. And that's why wala pong ni isa man sa atin, okay, ang magnanais na maitaas, kundi dapat ang Panginoon. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 4 in verse 1, therefore, seeing we have this ministry. Okay, the word have means receive. Tama? Ang sabi diyan, as we have received mercy. The Bible says, we faint not. Tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po ng marami ngayong umaga. We thank you, Lord, for this opportunity that we can study your word. Help us, Lord, this morning and give us wisdom and understanding. And most of all, Panginoon, ibuksan yung puso ng iyong mga anak. Once again, help them to be reminded, Panginoon, na what is ministry is all about. Nakala namin ay nandito lang kami for nothing, but help us, Lord, na makita namin yung purpose and why ministry is so important. Salamat po, pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Okay, ministry matters. So, as we close, mga kapatid, ay ministry matters. Sabi ng Bible dyan ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Corinto, sabi sa verse 1, therefore seeing we have this ministry as we have mercy. Amen? Sabi dyan, we faint not. So sabi po dyan, yung ministry ay galing sa Panginoon. At nasabi diyan kung paano lang naman tayo nakatanggap ng kanyang awa. Amen, mga kapatid? So I would like to remind everyone, mga kapatid, sabi ng Bible diyan, without the mercy of God, we are nothing in the ministry. Kung wala ang awa ng Diyos, wala tayong magagawa sa gawain ng Panginoon. Kung wala ang awa ng Diyos, wala tayong pwedeng iambag sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? Sa pagkasabi ng Bible, meron tayong ministry, it is because meron nagbigay po sa atin. Tama? Number one, I would like to share to you this morning, number one, the master in the ministry. The master. Okay? Na kailangan nating maintindihan who is the master in the ministry. Who is the master in this place? Who is the master, mga kapatid, sa gawain dito, sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi kapag naging mali kung yung master na sinusundan natin o pinaglilingkuran natin, I want na tell you, mga kapatid, na magiging walang kapuluhan lahat ng ginagawa natin. Tama ba? And if God is the master of the ministry, it means God is, mga kapatid, God owns the ministry. Siyang nagmamay-ari. Kung siya yung master ng gawain ng Diyos, siya yung nagmamay-ari ng gawain ng Panginoon. Kaya po hindi tayo nagmamay-ari ng gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Even like sa buhay po natin, if we will, yes, we believe that Christ is the way of salvation. Amen? Tinanggap natin bilang hindi lang po tagapagligtas, but tinanggap natin bilang Panginoon ng buhay po natin.
Tama? Lord and Savior, they are inseparable na kailangan natin maintindihan. Hindi natin tinanggap ang Panginoon for the sake na hindi tayo pumunta lang ng impyerno. Hindi natin tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas lang kasi pag namatay tayo, ayaw natin pumunta sa impyerno. Hindi po mga kapatid. Kung yun lang naman yung purpose, kung yun lang naman yung reason kung bakit kailangan natin tanggapin ang Panginoon, mga kapatid, sana kinuha na tayo ng Diyos. But it's clear na sa amin ng Bible, tinanggap natin siya bilang Panginoon. Ibig kong sabihin, bilang Master at bilang Panginoon, siya yung nasusunod sa buhay natin. Tama po ba mga kapatid? Siya yung nasusunod at masusunod sa buhay natin. Kaya nga sa buhay dito sa ibabaw ng lupa, na meron tayong katiyakan ng kaligtasan, that someday we will go to heaven, pero habang hindi pa dumarating yun, kailangan ng Panginoon siya yung nasusunod sa buhay na to. Hindi tayo. Tama po ba? Hindi tayo nasusunod kasi nga pinagkatiwala na natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Yung kaluluwa natin, pinagkatiwala natin yung patutunguhan ng kaluluwa natin. So therefore, we must submit. Amen? So sa gawain daw ng Diyos, even in the ministry, we must realize that the master of this ministry is the Lord Jesus Christ. Hindi po ako ang master ng gawain ko dito. Tama? Nakakalungkot minsan, maraming miyembro, mga kapatid, masyadong namamali yung thinking sa kanila. We can say masyadong nabibrainwash sa mga isipan ng mga miyembro na kailangan yung pastor nila ang maging pinakamataas sa church nila. Tama po ba mga kapatid? At nakakalimutan nila, hindi po pastor ang pinakamataas sa church, ang Panginoon. Tama mga kapatid? Yes. Thank God, binigyan tayo ng pastor. Mayroon naman kung sa church walang pastor. Yun ang mahirap. Tama po ba? Normally, sabi ko, okay lang na may pastor, walang miyembro. Normal yun minsan eh. Hindi normal, yung may miyembro, walang pastor. Naintindihan ko mga kapatid? Normal na makakita ka ng jeepney driver na walang pasahero at driver lang. Normal lang yun. Ang mahirap, puno-puno yung jeep, walang driver. Abnormal yun. Tama mga kapatid? So thank God, and in the book of Ephesians, mga kapatid, the man of God is a gift from God. Amen? So we must respect mga kapatid, yung kanyang authority, yung kanyang leadership. Tama? Pero beyond that, meron tayong Kristo. Nagsabi ng Bible, siya yung chief shepherd, siya yung pinakamataas. At lahat tayo, siya yung ating pinupuri, siya yung ating pinaparangalan. Amen po mga kapatid? And that is the master of the ministry. Kaya sabi ng Bible dyan, therefore, seeing we have this ministry. Kaya meron tayong ministeryong tinanggap, at yung tinanggap natin ministeryo na yun, ay galing yun sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, kailangan natin maunawaan, mga kapatid, para maging malinaw sa atin, bakit ka naglilingkod, kailangan maunawaan mo, sinong pinaglilingkuran mo. Tama? Hindi pwedeng lingkod ka lang ng lingkod. Hindi mo alam kanino ka gumagawa. Sino pinaglilingkuran mo? Kanino ka nagbibigay? Sino yung pinaparangalan mo? Kailangan maging malinaw sa atin kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nagpapagamit. Kasi ang pinaglilingkuran natin, ang Diyos. Hindi kayo naglilingkod para sa pastor. Hindi kayo naglilingkod para sa akin yung maging spotlight. Hindi po ako yung pastor na mahambog mga kapatid. Tama po ba? Hindi ako yung klase ng lingkod ng Diyos na kung saan ay kaya kong itaas ang aking sarili. Kailanman hindi ako nagtaas ng sarili kong bangko. Kasi wala kaming bangko. Tama? Because tanda natin, maging malinaw sa atin kung bakit tayo naglilingkod. Kasi ang master ng ministry ang Panginoon. Amen. Bakit tayo pumupunta sa church? Kasi ang gusto natin paglingkuran ang Panginoon. Amen.
Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, di ba, seeing we have this ministry. Tama? Na tinanggap lang naman natin itong ministry. Kung tinanggap natin, alam nyo, mga kapatid, ang isang bagay na tatanggapin mo, ibig sabihin, wala ka pa. Tama? So, ibig sabihin, nung wala pa tayong tinatanggap ng ministry, wala pa tayong ministry. Kaya, ang sabi ng Bible, yung ministry na yun na tinanggap natin, at ang sabi ng Bible, as we have received mercy. Awa lang ng Diyos kung bakit tayo pinagkatiwalaan. Awa lang ng Diyos kung bakit tayo, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon. Amen? Yes, as kaya nga sabi ng Bible, we faint not. Kaya hindi tayo, sabi ng Bible, kaya hindi kami napapagod. Tama? Yes, sa ministry, hindi pwedeng walang pagod. As sinasabi nito hindi napapagod, hindi tayo nangihina yung ating kaluluwa, yung ating panloob, na tayo ay huminto sa gawain ng Panginoon. May kapaguran, outwardly, may pagod. Sino bang hindi napapagod dito? Tama? Sino bang hindi nadi-discourage? Sino bang hindi nangihina outwardly? Pero as long na maging malinaw sa atin na yung pinaglilingkuran mo kahit nakakapagod ay ang Panginoon, hindi ka manghihina, magpapatuloy ka. Amen po ba? That's why gusto kong ilagay natin sa mindset natin. Mga kapatid, the master of the ministry or in the ministry is the Lord Jesus Christ. He's the owner. Okay? He's the owner. Because He owns every single thing, every area ng gawain ng Panginoon. Kaya walang pwedeng magmalaki na sasabihin, kung wala ako, walang ganyan. Nakarinig na kayo ng ganon? Kayabang ng mga ganon, di ba? Kung wala kami dyan, hindi magpapatuloy ang gawain niyan. Tama? Kung hindi dahil sa amin, hindi magiging ganyan yan. Kung hindi dahil sa akin, hindi magkakaroon ng ganyan. Kapatid, praise the Lord kung ginagamit ka ng Diyos. Praise the Lord kung ikaw ay may resources na binigyan ng Diyos at wala yung iba. Praise the Lord kung ikaw ay nakakasangkapan ng Diyos. Amen? But hindi yan ginagamit mo para sabihin mo kung hindi dahil sa iyo, hindi po. Listen to me. Kaya kang alisin ng Diyos dyan. Tama? Kaya kang alisin ng Diyos at kaya maglagay ulit ng panibago ng Diyos para ipakita sa iyo, mga kapatid, na gawain ng Diyos. Kahit wala ka, magpapatuloy. Tama po ba? That's why we must admit in ourselves, mga kapatid, na namang meron tayo, still, yung master natin ang Panginoon. Hindi kami naman. Hindi po tao. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. So kailangan maging malinaw sa atin, ang master ng ministry ay ang Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, kailangan maging malinaw sa iyo kung kanino mo ginagawa yan. Baka gumagawa ka na lang para sa tao, wala nang kabuluhan yan. Baka nandito ka na lang para sa tao, walang kabuluhan yan. Tama mga kapatid? You should know your master in the ministry. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. Number 2, not only the master but also the message. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, in verse 2, but we have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth. Amen, mga kapatid? Na anong sabi ng Bible dyan? Commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Alam niyo po, mga kapatid, hindi lang natin kailangan alam yung sino master ng ministry, but also the generally, kung bakit tayo merong ministry, because, mga kapatid, there is a message na kailangan natin ipakita sa gawain ng Panginoon. Amen? And ano po yun? The master of the ministry is the Lord Jesus Christ. And the message of the ministry, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi pwede yung mensahe ng ministry ay iba. Hindi pwede nakikilala ang isang ministry dahil ay malaki ang building at hindi na nakikilala ang Panginoon. Hindi pwede nakikilala ang ministry, ang laki naman ng church dito. Ang dami mga miyembro at hindi na ang Panginoon ang napupuri. Amen po ba mga kapatid?
So anong mensahe ni Apostol Pablo? Dito po, ang mensahe ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung message ng ministry, none other, is to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? At nais kong sabihin, mga kapatid, it's good to have a lot of ministry in our church. It's good to have a lot of many projects in our church. It's good to have a lot of members in our church. But the main message of this ministry is to proclaim and to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Yun yung mensahe. Iparating natin sa mga tao na mayroong Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Iparating natin sa mga tao na mayroong Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo because of them na ang tao po ay makasalanan. Na hindi nila kaya iligtas ang kanilang kaluluwa sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. At kailangan natin iparating yung mensahe na mayroong Kristong tagapagligtas. Amen mga kapatid? Because, as sabi ni Apostol Pablo in verse 3, look at in verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung itatago natin yung mensahe, itatago natin yung buhay na meron tayong Kristo sa puso, as sabi ng Bible, itinatago natin yan doon sa mga nabubulag, doon sa mga nawawala, na hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon, mga kapatid, na maligtas. Amen, mga kapatid? Kaya po dapat sa isang gawain, hindi po tithes and offering ang pinaka-involved dito. Hindi po pinaka-aktibidad ang pinaka-involved dito. Hindi po mga pansarili natin mga plano ang involved dito. Yun ay mga secondary na lamang na kailangan para makapagpatuloy din ng gawain. Amen mga kapatid? Ang pinaka-main point kung bakit merong ministry is to tell the message of salvation to every people. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Kaya like ko sinasabi mga kapatid, don't wait. Huwag tayong maghintay. Gumawa tayo. Because sabi ng Bible in verse 4, ano sabi? In whom, sabi ko dyan, the God of this world, amen, had blinded the minds of them. Sino yung them? Doon sa verse 3, yung mga lost, yung mga nawawala, yung mga hindi pa anak ng Diyos. Amen. Nasabi, binubulag yung kanilang mga kaisipan, which believe not, upang sila ay hindi makasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen po ba? Yan ang kalaban natin. Ang kalaban natin dito, hindi tayo mga kapatid. Hindi tayo magkakaaway, hindi tayo magkakalaban. Ang kalaban natin ang demonyo, ang diablo. Nasabi ng Bible, binubulag yung kaisipan ng mga tao so that hindi sila sumampalataya doon sa anak ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, masabi ng Bible in verse 4, mga kapatid, the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dapat yung liwanag na meron sa atin. Amen po ba? Yung liwanag na meron sa atin, mga kapatid, ay makita sa buhay natin at magliwanag sa kanilang buhay. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 5:16, di ba? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya nga minsan, sabi ng Bible in verse 3, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kaya minsan hindi na ipaparating yung mensahe ng kaligtasan, mga kapatid. Tinatago natin yung liwanag na meron sa atin. Amen mga kapatid? Hindi natin inihahayag yung Kristong tinanggap natin. Mga kapatid, I'm always telling this, don't be selfish when it comes to the Word of God. Tayo maging
kontento na, okay na, ligtas na ako, pupunta na ako sa langit. Amen mga kapatid? Marami tayong pwedeng gawin, mga kapatid, para iparating yung mensahe ng ministry natin sa mga kapitbahay natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kaklase natin. Kailangan malaman nila na ikaw ay anak ng Diyos. Kailangan maiparating mo sa kanila yung liwanag na meron ka sa iyong buhay. That's your ministry, to tell to them the message of the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? That's why I'm always encouraging everyone, amen? If you are a student, huwag mo ngayon matapos itong taong ito na hindi ka nakilala na ikaw ay Kristiyano. Kakaya naman, tatapos ka sa pag-aralan mo, ng isa, hindi ka nakilala na ikaw ay anak ng Diyos. Tama? Amen po mga kapatid? Kami, diyan sa Bukal, kilala kami, lalo na ako kilala akong pastor. Mga anak ko, kilala nila, mga anak ng pastor. Misis ko, kilala, asawa ng pastor. Kaya dyan, iniingatan namin yung testimony namin. Kung magsusundo ako, sasabihin ng guard, anak ni pastor to. That's our responsibility. Amen mga kapatid? Kilala ko yung landmark guard. Si pastor, nandito na. Si misis, pag pumatay ng meeting, yung teacher, minsan siya yung tinatawag, siya pinag-lead ng prayer. Tama? Kaya minsan pag minsan siyempre mga bata, minsan kung may mga away o minsan, di ba? Nag-iingat kami. Minsan kung may kailangan kausapin, bakit? Our testimony is so important. Amen po mga kapatid? So what is the point? Huwag niyo hayaan na matapos yung school year na hindi man ninyo nasabi na ikaw ay mananampalataya. Na hindi mo man lang nasabi yung mensahe. Tama? What is the point? Kilala ka, Kristiyano. What is also the point na kilala ka, nag-church? Ba't hindi mo isabihin sa kanila na ikaw anak ng Diyos? Hindi mo bahagi sa kanila. Tama mga kapatid? Amen mo ba? Kaya siya sabi, there is no reason para hindi natin may parating yung mensahe, mga kapatid, ng ministry. Dala kayo truck sa mga bag ninyo. Sa mga bag ninyo, dalhin nyo yung Bible ninyo. Tama? Amen po ba? Pag may mga nakakausap kayo kaklase, bigyan nyo ng tracts. Pag may nagtanong, ano to? Sabihin mo. Yan ay nagtuturo kung paano ang tao makarating ng langit. Amen po ba mga kapatid? Isa nakakalungkot, tayo pang kinakikitaan, hindi kinakikitaan na pagiging anak ng Diyos. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Dapat walang estudyanteng bulakbol sa pag-aaral. Walang estudyanteng, mga kapatid, ay magulo sa klase, pinakamagulo sa klase, dapat behave. Ha? Tama mga kapatid? Wala dapat estudyanteng namumuna sa kalokohan sa klase. Ang hirap naman, di ba? Kilala ng Kristiyano, ikaw namumuna sa kalokohan nyo sa mga klase ninyo. Tama po ba mga kapatid? At dapat walang Kristiyanong, tama, pag awas na, wala nang tambay kung saan-saan. Alas 4 ang awasan, uwi alas 8 ng gabi, alas 7 ng gabi. Tama? Ano ba yun? Nag-aaral ba kayo o nagtatrabaho kayo? OT pa kayo nalalaman na. Tama mga kapatid? Amen po ba? Amen. Dapat magkilala kayo. Alas 4 ang awasan, uwi alas 8. Saan ang galing to? Ha? Tigil-tigilan nyo ha? Di, nag-date lang kami. Wait, 3 oras? Sobra naman yung date na yan. Tama mga kapatid? So, pakita natin the message, not just in our school, but also sometimes in our work. Kailangan pakita natin yung mensahe. Tama po ba? Because that is the message of the ministry. Sabi ng Bible, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kaya minsan, hindi natin sila madala sa Panginoon kasi ayaw natin dalhin sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? We don't believe, mga kapatid, in the doctrine of
yung tinatawag nating tulip, Calvinist, tayo naniniwala sa mga yon. Tama? Ang Panginoon nga kung ang kaligtasan ay pinili na pala ng Diyos, sinong pupunta sa langit, sinong pupunta sa impyerno, ba't ba kailangan pa bang pumunta ng Panginoon dito para hanapin yung nawawala? In the book of Luke chapter 19 verse 10, di ba? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ba't pupunta pa dito anak ng Diyos para hanapin yung nawawala? Alam na pala ng Diyos sinong pupunta sa langit at maghihintay na lang ang Diyos doon. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, huwag nating itago yung mensahe. Amen? Kaya dapat ang ministry na meron tayo, ang pinaka-main ministry na meron tayo is to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Spread the gospel. Amen? Sometimes, maging sa buhay natin, dapat nakikita yung ebanghelyo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? And not only the message, but also number 3, the men in the ministry. Alam niyo, minsan, bakit ang ministry minsan hindi nagpapatuloy? Minsan ang ministry hindi lumalakas minsan. It is because yung media, minsan, tayo may problema. Tandaan niyo, minsan ang ministry, hindi minsan nasa labas ang problema. Minsan ang ministry, nasa loob ang problema. Amen mga kapatid? At kapag may problema sa loob, hindi natin ma-reach out yung nasa labas. Naunawan po ninyo? Because there are different kinds of people in the ministry. Alam niyo sa ministry, hindi naman lahat-lahat iba't-iba o pare-parehas ang ugali ng tao. Tama? Kaya sabi ng Bible, hindi na the man, tingnan natin the mode. Okay? The mode. Anong mode dito? Sabi ng Bible in Matthew chapter 7. Chapter 7 verse 1 to 4. Look at your Bible. In verse 1. So sabi ng Bible dyan mga kapatid, in verse 1, nakita nyo na? Sabi, mga kapatid, judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Amen? Ano pong tinuturo dito mga kapatid? Minsan, sa ministry, maraming umaalis. Maraming hindi nagpapatuloy. Kasi minsan, maraming mga miyembrong judgmental. Naunawa nyo? Kaya sabi ng Bible in verse 2, okay, judge not, but that ye be not judged. Huwag kang mahusga para hindi ka husgahan. Amen? For with what judgment ye judge, ano bang inuhusga mo? Para hindi mahusga. And with what measure you meet, it shall be measured to you. Kung gaano kahaba yung paano mo isukatin yung pagkakamali ng kapwa mo. Ang sabi ng susunod na verse, yun din yung panukat na isusukat sa pagkakamali mo. Amen mga kapatid? Naunawan po ninyo? Now, ano po pinupunto dito, mga kapatid? Ano bang purpose ng ministry? Hindi ba minsan magdala tayo ng tao sa loob ng simbahan? Amen? Magdagdag tayo ng mga kaluluwang mangangaligtas. Mabautismuhan at may dagdag bilang miyembro ng isang local church. Ang tanong, madali ba ngayon mag-invite ng tao? Ngayon, napakahirap ngayon. Ang daming dahilan ng tao. Tama? Na minsan, kung gaano kahirap magdala ng tao sa church, kabaligtaran naman, ang bilis umalis ng tao sa church. Amen po ba? Yung makapagdagdag ka ng isa, mawawala 3. Makapagdagdag ka naman ng isa, mawawala 2.
Yun ang reality ng ministry. Amen? And sometimes, ang sabi ng Bible dyan, mga kapatid, the mote in the ministry, in verse 3, and why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Bakit mo tinitignan yung muta ng iyong kapatid? Bakit hindi mo tignan? Baka mas malaki pa yung muta sa mata mo. Tama? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye. Sasabihin mo, ako na mag-aalis ng muta mo. Pero baka hindi mo mas malaki pa yung tatanggalin mong muta sa mata mo. Amen mga kapatid? Ano pong sinasabi dito mga kapatid? Listen to me very carefully. The man in the ministry, minsan, mga kapatid, kaya minsan ang ministry hindi nakakapagpatuloy ng maayos. Kasi nagtitinginan tayo ng pagkakamali ng bawat isa sa atin. Tama po ba mga kapatid? Ang tanong, is that the will of God sa kanyang iglesia? Yan ba yung kalooban ng Diyos? Tayo ba'y pinagsama-sama ng Diyos dito sa isang lugar at magtinginan tayo ng mga muta ni kapatid, ito kasi ganito siya, ito kasi ganito siya, ito'y ganito siya. Mga kapatid, anong mangyayari sa gawain ng Panginoon? Di ba? Kaya minsan maraming mga simbahan, kapag yan ang nangibabaw sa loob ng iglesia, nagkakaaway-away, nagkakasira-siraan, kahit nasa labas na ng simbahan, hindi nagpapansinan. Tama po mga kapatid? Na dahil ang ganda ng mga pagsasamahan, nang dahil sa mga differences na hindi naintindihan, mga misunderstanding, kahit nasa labas na ng church, pag nakikita, hindi nagbabatian. Tanong sa inyo, sino nakakahiya? Kayo ba? Yung master ninyo. Kaya minsan hindi madala yung iba sa church, hindi madala yung iba sa Panginoon. Bakit? Kikita nila, tayo-tayo pa lang, nag-aaway-aaway na. Kapatid, again, hindi tayo nilagay ng Diyos dito, mga kapatid, para tignan yung pagkakamali ng bawat isa. All of us, like ko sinasabi, meron tayong pagkakaiba-iba. Iba't iba ng ugali, iba't iba ng way minsan magsalita. Amen? Meron tayong iba't ibang mga pananaw sa buhay. Tama? Pero hindi yun yung magiging basihan. Hindi yun yung magiging dahilan. Tama? Para masira ang ministry. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi ng Bible, di ba? Huwag daw sasabihin ng kamay sa mata. Huwag daw sasabihin ni mata sa kamay. Kamay, hindi kita kailangan. Bakit? Pag napuwing ba ang mata, paano magtatanggal ng puwing? Hindi naman yung kamay. So, ano ibig sabihin? Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, kailangan pa din natin ng bawat isa. Amen po ba? Hindi naman para sa atin. Para sa Panginoon. Amen mga kapatid? That's the mode in the ministry. Huwag tayo magturuan ng pagkakamali. Huwag tayo magtinginan mga kapatid nang may pupuna natin sa iba. Lahat tayo meron pwedeng ipuna. Kayo meron kayo pwedeng ipuna sa akin. Kayo meron kayo pwedeng ipuna sa mga anak ko, sa aming asawa, sa aming pamilya. Meron kayo pwedeng ipuna. Lahat tayo meron pwedeng ipuna. But at the end, what is the result? Makakatulong ba pag naganap tayo ng kamalian ng bawat isa? Lalakas ba tayo pag naganap pa tayo ng pagkakamali ng isa? Lalago ba tayo kapag naganap tayo ng ipupunan natin sa iba? Lalago ba ang gawain ng Panginoon? Of course not. Hindi, nakalooban ng Panginoon. Amen mga kapatid? In spite of our imperfection, tumingin tayo sa perfectong Diyos. Nasabi ng Bible, Hebrews chapter 12 verse 1, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. In the ministry, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Tama po ba? Lahat tayo meron pwedeng ipuna. Meron tayong pwedeng ituro, makita ang muta ng kapatid.
But again, let me remind you, all of us, we are all sinners saved by grace. Lahat tayo may mga sariling muta na kailangan nating linisin. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo nagpapatuloy. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo naglilingkod sa kabila ng marami tayong pwedeng tignan. Amen mga kapatid? Again, this is what my advice. Huwag mong tignan yung mga bagay na pwede kang umalis sa Panginoon. Tignan mo yung mga bagay na pwede kang makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid? Tignan mo yung pwede kang lalo kang magpatuloy. Tignan mo yung mga bagay na pwede kang lumakas, pwede kang maging matibay. Amen po ba? Because kapag ikay tumingin sa mga bagay na lalayo ka at mawawala ka sa Panginoon, talo ka. Tama po ba? Not only the mode, but also the man pleaser. In Colossians chapter 3. Okay, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Ang sabi ng Bible in verse 22, servants, obey all in all things your masters. Amen? According to the flesh, not with eye service. As what? As a man pleasers. The word man pleasers, mga kapatid, ito po yung tinatawag nating hypocrites. Ibig sabihin, sa ibang salita, mapagpanggap, pretender. Ito yung naglilingkod kasi may nakakakita. Ito yung gumagawa kasi may pumapalakpak. Ito yung gumagawa kasi mayroong mga tumitingin. Sabi na ba ito doon? A man pleaser. Alam nyo, in the ministry, gumawa tayo para sa Panginoon. Kahit walang nakakita, gumawa ka sa Panginoon. Kahit maliit lang yan na iambag mo, hindi kailangan pansinin yan, gawin mo para sa Panginoon. Kahit malaki yung naitutulong mo, huwag mong tignan kung sinong titingin dyan, sino magpapasalamat dyan, gawin mo yan para sa Panginoon. Because we are after, mga kapatid, for man's applause, then, mali na yung master na ating pinaglilingkuran. Tama? Baka sa tao na tayo tumitingin. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dyan, the man in the ministry, the mode, and the man pleaser. Ito yung gumagawa kasi gusto palakpakan ng tao. Tama? Alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, doon sa point number 1 natin, if you know your master in the ministry, no matter kung anong pwedeng gawin mo, whether maliit man yan o malaki, gagawin mo ng totoo sa puso mo. Kasi alam mo ang Diyos. Amen mga kapatid? Yung pinaglilingkuran mo. That's why we will continue that verse. Tuloy natin. Mga kapatid, yung verse na yon sa Colossians. Okay? Chapter 3 verse 22. A man pleaser, but in singleness of heart, fearing God. Ano pa? Verse 23, and whatsoever ye do, anuman ang gagawin mo, magwalis ka man, magbigay ka man, mag-involve ka man, malaki man yan, maliit man yan, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Amen? Verse 24, knowing that of the Lord shall receive the reward of the inheritance. Ano sabi ng Bible dyan? For ye serve the Lord Christ. Kasi naglingkod ka ng totoo sa Panginoon mong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya po ito yung lagi magandang paalala. Every time we go to church, lagi nating tatandaan, sa Diyos tayo sasamba. Amen po ba? Sa Diyos natin, iniaalay ang buhay natin. Sa Diyos natin, mga kapatid, binibigay yung buhay natin. Amen? So that's the man. Amen? Yung the mode and the man pleaser. Pero sa ministry, merong man na kailangan nating ipangaral. Merong man na kailangan nating, mga kapatid, itaas. At ang sabi ng Bible dyan, doon sa verse na 2 Corinthians chapter 4, in verse 5, ang sabi ni Apostle Paul, ano sabi? We preach not ourselves. Amen?
Alam niyo po, sa ministry, hindi natin kailangan itaas ang sarili natin. Ano mang naiambag natin, hindi tayo ang may tataas. Ano man ang nabibigay natin, hindi tayo ang may tataas. Hindi tayo nakikilala. Ano man yung nagagawa natin, ano man yung paglilingkod na iambag natin sa gawain ng Diyos, hindi tayo nagpupuri, hindi tayo nakikilala. Ang sabi ni Pablo, for we preach not ourselves. Ano sabi? But Christ Jesus the Lord. Amen? And ourselves, your servants, for Jesus' sake. Sabi ni Pablo, ano sabi niya? Hindi namin pinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At ang aming mga sarili, ano sabi doon? Ay servant lang ng Panginoon. All of us, mga kapatid, we are here not to exalt ourselves. We are here, mga kapatid, to exalt the Lord Jesus Christ and become a servant of the Lord Jesus Christ. Lahat tayo dito dapat naglilingkod sa Panginoon. Amen? At sa bawat paglilingkod natin, hindi yan dapat sa atin. Dapat ang Panginoon ang nalulugod sa bawat ginagawa mo. Kahit nagwawalis ka, gawin mo para sa Panginoon. Tama? Subukan nyo yung mga gumagawa ng sama ng loob. Hindi nakakapaglinis ng maayos. Subukan mo utusan yung anak mong magwalis. Pag nagwalis, dadabo pa. May matatapos ba doon? Wala. Mabibisit ka lang pag nakikita mo, di ba? Pwede mong kuling walis, iampas mo sa kanya. Huwag ka na magwalis ako na. Di ba ba? Pero tingnan niyo yung mga taong masayang gumagawa. Di ba mga kulit? Ang ayos sila maglinis. Ang ayos sila magwalis. Bakit? Masaya sila doon sa ginagawa nila. Tama mga kulit? Kami sa utusan, magbukas ka ng pinggan. Dabog-dabog, di ba? Mga pinggan, tumutulog. Kahit plastic, pero tumutulog. Pero pag ikaw naman ang nagugas, walang katulog-tulog. Bakit? Ito yung kaibahan. Kasi yung isa, hindi tama ang puso. Yung isa, tama yung puso. Amen po ba mga kapatid? So the point is this, whatever ministry na meron ka, whether maliit o malaki, gawin mo para sa Panginoon. At hindi para sa sarili mo. Amen? Wala ni isa sa atin na dapat lagi na itatas kundi ang Panginoon. Always, James chapter 4, in verse 10, mga kapatid, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Amen? Itataas tayo ng Panginoon. Not only the man, but also the motive. Okay? Malapit na matapos. The motive in the ministry. Anong motibo mo? Bakit gagawa ka sa Panginoon? Of course, there's no other reason. Mga kapatid, because we love God. Diba? Bakit ka nandito ngayon simbahan? Bakit nandito ka ngayong araw na to? Para ipakita yung kagwapuhan mo. Ipakita yung ganda ng suot mo, hindi. Dapat mahal mo ang Panginoon. Tama? Not only we love God, but also we live for God. Amen? Kung mahal natin ang Diyos, listen to this, nakikita sa pamumuhay natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Tama? Amen po ba? Hindi yung ngayon, mahal natin ang Diyos. Pag uwi natin, hindi na natin mahal ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? That's the motive. We love God and we live for God. And lastly, I want you to understand this. Mga kapatid, sabi ng Bible, in verse 7, but we have this treasure in earthen vessels. Kung ginagawa natin, treasure ito. Okay? That the excellency of the power may be of God. Ano sabi? And not of us. Hindi lagi sa atin. Tama? Yung karangalan, hindi sa atin. Amen po ba? Kaya dapat sa ministry, hindi nakikilala ang pastor. The point is this. Hindi dapat makilala sa isang simbahan na yung pangalan ng pastor. Kundi dapat yung pangalan ng Panginoon. It's good. Ako kilala niyo po. It's good na makilala. Alam niyo, salamat po sa Diyos. Alam niyo, kilala yung simbahan natin. Pag sinabi nilang Harvest Baptist Church Calamba, I can say, mga kapatid, hindi naman sa pinagmamayabang, but pasalamat tayo sa Diyos
na ganito yung pagkakakilala sa simbahan nito. Tama? Na pag sinabing, ay, church dyan, napaka-pogi ng pastor. Ang church dyan, napaka-giver ng mga miyembro dyan. Di po ba? Wala nga pambayad ng kuryente, giver. Hindi, di ba? Ay, yung church dyan, kapag bumibisita kami, talagang nararamdaman namin yung generosity ng mga member doon. Tama mga kapatid? Amen po ba? So, ang punto ko, mga kapatid, mahirap kasi na makilala yung tao at hindi ng Diyos. Tama? Alam nyo, ito lagi mindset ko. Lahat tayo kasi, instrumento lang ng Diyos. Kahit ako pastor, instrumento lang ako ng Diyos. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Kaya minsan kahit may mga pastor, may mga kasama, yung iba, minsan para bang, minsan magtatanong, bakit kayo yung mga taong ito? Diba? Pare-pares naman kami mga pastor. Sino ang mga taong ito? Ang gaganda ng sasakyan, diba? Hindi lumabas yan eh. Maglingkod lang tayo sa Panginoon. Tama po ba? Amen mga kapatid? So that's the motive. Mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, makita sa pamumuhay mo. And then lastly, the maintainer in the ministry. Okay? The maintainer in the ministry. Ano sabi sa verse 1? Therefore, seeing we have. The word have, nagkaroon kami, tumanggap kami. Di po ba mga kapatid? Ganun din sabi ni Apostol Pablo, di ba, sa 2 Timothy, di ba? Tama ba sa 2 Timothy? O 1 Timothy, yung testimony ni Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Ano sabi niya? Ano sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 12? Nakita niyo na? And I thank Christ Jesus. Ano sabi? Our Lord, who hath enabled me. Ano sabi? For that He counted me faithful, putting me into the ministry. Amen? Ang nasabi ni Pablo dyan, mga kapatid, verse 13, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Ang punto dito mga kapatid, ang ministry magpapatuloy hindi dahil sa atin. Ang ministry, ito'y galing sa Panginoon. Na pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Amen po ba mga kapatid? Ano sabi doon? Hindi tayo karapat-dapat. Pero ibinilang tayo ng Diyos na matapat. Meron ba dito karapat-dapat maglingkod? Meron ba dito makarapat-dapat sumamba? Meron ba dito karapat-dapat magpagamit sa Panginoon? Wala po. Lahat tayo lagi may pagkukulang. Lahat tayo lagi may pagkakamali. Lahat tayo mayroong mga kaibahan. Pero salamat sa Diyos. Amen mga kapatid? He counted us faithful and putting us into His ministry. Amen? Nabiyaya lang ng Diyos, pribileyo lamang natin na tayo inilagay ng Diyos kung nasaan tayo ngayon sa gawain niya. Amen. Tama? Ibig kong sabihin, kung ang Diyos ang naglagay sa atin sa kanyang gawain, it means, hindi tayo, mga kapatid, ang magiging dahilan para ang gawain ito ay masira. Ang trabaho natin, lalo nating pagyamanin, lalo nating pagandahin, lalo nating i-appreciate, amen, yung pinagkatiwala ng Diyos na ministry sa buhay natin. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible diyan, the maintainer. Listen to this, again. Sabi nga ng kasabihan na isang mangangaral, mga kapatid. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen mga kapatid? And still, we are nothing. Pero, kung wala tayo, walang mawawala sa Diyos. Mananatili siyang Diyos. The point is this, mga kapatid.
Kahit wala tayo sa kanyang gawain. Kung gawain ito ng Diyos, magpapatuloy. Siya'y nagsusustain sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid? Ngayon, blessing lang sa atin na doon sa gawain ng Diyos na kahit wala tayo, ay kayang magpatuloy kasi gawain ng Diyos. Blessing lang sa atin na ikaw gustong maging kabahagi doon sa gawain ng Panginoon. At hindi ka ba mapalad na ginagamit ka sa ministry? Hindi ka ba mapalad ngayong umaga na ikay kasangkapan ng Diyos? That all of the things na meron tayo, our resources, our strength, our life, our wisdom, anything, galing lang yan sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya sinasabi po dito mga kapatid, the maintainer in the ministry is God. Wala talagang pwedeng magmalaki sa atin. Kahit anong marating natin, kundi lang dahil, ano sabi doon ni Pablo? Dahil lang sa awa ng Diyos. Tama mga kapatid? Kaya ngayong umaga, kumusta po ang ministry natin? Kumusta ang pananaw natin? Kala ba natin ang ministry, sisimba, uuwi, upo, uuwi? No. There is something na meron tayong trabaho kailangan gampanan. Hindi ito yung uuwi, wala na. Hindi ito yung uuwi, susunod na lang. Hindi po. Amen? I'm always telling this. Mag-isip ka ng isang bagay na pwede mong ipaglingkod sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hindi pwedeng miyembro ka dito na tuwing linggo nandito ka na walang ginagawa at walang gagawin at walang plano para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Naintindihan niyo po ba? Just think something, kahit maliit lang yan, na pwede mong sabihin, Panginoon, kahit hindi ako matapat, dito sa maliit na to, na pwede kong iambag, magtatapat ako para sa iyo. Amen mga kapatid? Tama po ba? Yung dati nag-church dito, yung asawa niya nagtatrabaho, teacher niya sa Batangas, yung kapatid ni Jim ba yun? Jimuel, yung lalaking isa. Basta yun na yun. Yung kasi anak nila, kaklase ni Essie. Kaya lagi kami nagkikita. Lagi nung ay nag-uusap. Noong una, ay nahiya sila sa akin. Siguro dahil matagal sila nag-church. Nahiya sila, iniwasan ako. And then, Brad, kumusta? Ayos lang po, basta. Tapos may time na kumusta lang lagi pag nandyan. Ngayon, pinapansin na ako, yung anak lagi kasi nag-bless sa akin. Pag nag-bless ako, kawan ka ng Diyos. Lagi nag-bless. At sabi ko, ba't sa kailan nakapasyala sa church? Sabi niya, pinabalik po kasi kami ng pastor namin eh. Sa kapangalan ay parang born again ba? Victory. Victory, di ba? Sa Santa Rosa ba? Kay Pastor Angel. Pinabalik kasi kami ni Pastor Angel ito sa Santa Rosa. Layo pa. Kanya, o nga, pagdating nga doon, binigyan kami ng ministry. Ako ngayon ay sa media ba? Sabi niya sa media, tapos sinama ako sa choir. Ano yan? Anong sabi ko sa kanya? Tama yan, Brad. Sabi ko, please, nakakapagpatuloy kayo. Sabi ko, ang mahirap, sabi ko, kung wala kayo sa ministry. Hindi naman ibig sabihin, kailangan balik ko sila dito. Ang tao may sariling desisyon sa buhay. At kung alam mo yung desisyon niya, isa kabubutin niya, walang masama doon. Amen mga kapatid? Minsan kasi makinig, may mga pastor kasi, masyadong pakialamero sa buhay ng miyembro. Na minsan may mga bagay na nakakalimutan ng pastor, hanggang dito lang siya. At hindi na kailangan hanggang dito pa. Naunawaan po ninyo mga kapatid? Kaya minsan, dyan nagkakaroon ng problema yan. Pastor, masyadong paklamera. Tama po ba mga kapatid? So the point is this. Yes, sabi ko, maganda yun ba? At least, nakakapagpatuloy kayo, lalo ng anak mo, na ibabalik mo sa church. Amen mga kapatid? Tama po ba? Salamat po sa Panginoon. Amen? So minsan may mga bagay na minsan, di ba? Minsan isang pastor masyado
Bang akala ko pagmamayari, buhay, pati kaluluwa, espiritu, katawan, buto-buto ng miyembro eh. Di ba? May mga ganun kasi, may mga, yung, di ba, yung dati yung Pastor Benson, kakilala ni Sir Eddie, di ba? Abay, umalis na nga ba, inahabol pa pati times. Hindi man kumustahin. Sis, musta na kayo? Di na kayo nakabalik. Abay, nung unang nagkita daw, tas, abay, unang kinamusta. Sis, yung times mo, hindi mo na naibibigay. Meron pa tayo babayaran na ganito. May, di ba? Oh, paano yung, sa trabaho ba? Diba, dati nagsimba sa Batangas, 20. Pwede. Umalis kasi sila doon kasi may mga bagay hindi sila nagustuhan dun sa posto, especially doctrinally, at din yung leadership din minsan. Abay, kumusta? Tinatawagan pa ha? Tatawag pa daw, sis, yung text mo. Again, ginawa ko ba yun? Kumustahin kayo? Tawagan ko kayo, yung text nyo kailangan nyo ipadala. Amen mga kapatid? Tama po ba? Ang pagkakaloob, nagbibigay kayo sa Panginoon. Kung hindi mo ibibigay, sa Panginoon kayo mananagot. Tama mga kapatid? Hindi sa akin, wala akong pakialam, magbibigay kayo o hindi. Sabi ng Bible, magbigay kayo, magbalik kayo. Kaya kung ayaw mo magbalik, konsensya mo na yung sa Panginoon. Kasi ba parang bula-buling ka na, o yung ano mo, tapos, diba? Konti lang, kwentahin O sis, ilang linggo ka nang absent. Yung offering mo, hindi mo na naibig 3 linggo. Dapat ganito lang susunod ibibigay mo. Diba? Tama ba kulit? Alam niyo kami, nandito kami para gabayan lang kayo. At hindi para angkinin yung buhay ninyo. Tama mga kapatid? So nabanggit ko lang. Amen? So sabi ko, mabuti ba kung nakabalik kayo? Ang mayroon kasi kung hindi na nakabalik sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? So, kumusta po ang ministry natin? Kahit maliit man yan o malaki, mag-isip ka ng isang bagay. Papagamit ko ito sa Panginoon. Maraming pwedeng area na pwede tayong gamitin ng Panginoon sa ministry. Pagpapakain sa mga bata, salamat po sa mga nagpapakain. Ministry yan, God bless you. Amen? Minsan marami, sabi ko, sakripisyo, pero kung yan ay kaluwangan pa sa inyo din, walang problema, pagpalain kayo ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? So ministry yan. Paglilinis sa church, ministry yan. Pagtuturo ng mga bata, ministry yan. Amen? At yung Sunday school, ministry yan. Hindi biro. Si Mrs. sa mga bata, hindi biro. Ministry yan. Amen mga kapatid? Music, alam nyo, lahat ng bagay na gagawin natin dito, lagi nyo inisipin paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi kapag yan ay inisip mo na may kapalit, hindi na ministry yan. Tama mga kapatid? Magkakamali yung mindset natin. Tama? So the master in the ministry, that is the Lord Jesus Christ. The message in the ministry to proclaim the Lord Jesus Christ. Amen? Kailangan ang pinaka maging aim natin pa rin sa church natin ay si Kristo, na siya pa rin yung paraan ng kaligtasan. The man in the ministry, amen? In spite of our differences, may mga kaibahan tayo. Huwag tayong magtinginan ng ipupuna. Kasi alam niyo, kapag yan ang tinignan natin lagi, pagkakamali ng kapatid sa Panginoon, ikaw lang din ang matatalo. Una, mawawala yung kasiyahan maglingkod sa Panginoon. Tama? Mawawala yung kagalangan mo. Lagi mo nakikita, lagi mong may napupuna. Ikaw mismo maapektuhan sa pagsamba mo. Tama? Huwag mong tignan. Tignan mo yung mga masaya maglingkod sa Diyos. Tignan mo yung mga nagpupuri sa Panginoon. Amen mga kapatid? The man pleaser. As we do something for God, make sure sa puso natin. Then the motive, mahalin natin ang Diyos. Mamuhay tayo sa Panginoon. And the maintainer, the ministry, no matter what happened, kung ito'y gawain ng Diyos, magpapatuloy po ito. Tama? Kaya walang sino man ang pwede magsabi sa atin kung hindi dahil sa akin, kung wala ako dyan, kung walang ganito, hindi po. Kahit wala ka, ang buhay ang Diyos. Blessing lang na ikaw, ginagamit ng Diyos. Kung anong meron resources, meron ka. Amen mga kapatid? Kaya this morning, that is the ministry matters. Kumusta ang ministry natin? Kung wala pa, mag-isip ka ng isang bagay. Kahit maliit, kung hindi mo kayang malaki, walang problema doon. Kahit maliit,
Sabi ng Panginoon, sa maliit na bagay na ito, magtatapat ako. At sabi naman ng Bible, ang malaki nagsisimula sa maliit. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dakilan namin Diyos sa banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga. At hindi po tayo magpapakatagal. Pinag-usapan natin ang tungkol po sa ministry. For this whole month, we talk about ministry. We talk about service. Kumusta na po paglilingkod natin sa Panginoon? Kumusta na po ang ating pong puso sa ministry? Meron na ba tayong nagagawa para sa Panginoon? Kung wala pa, just think about kahit maliit na bagay, maging matapat ka at gagamitin ka ng Panginoon. Habang ating mga ulo nakatungo, mga mata ay nakapikit, marahil gusto mong mag-commit sa Panginoon ngayong umaga sa isang bagay na kahit maliit at gusto mong magtapat para lang magkaroon ka ng bahagi sa gawain niya. Pagpapalain ka ng Diyos. Ikaw, kumusta ka kapatid? Kumusta ang ministry mo? Kumusta ang puso mo sa Diyos ngayong umaga? Sa ating napag-aralan, ang ministry ay pinagkatiwala ng Diyos. And it sets a blessing sa atin na tayo ay ginagamit ng Panginoon. Kaya kung anumang ministry na ginagamit ka ng Panginoon ngayon, huwag kang magsawa, huwag kang manghinaan ng loob, magpatuloy ka. Huwag mong tignan ang pagkakamali. Huwag mong tignan yung mga bagay pwede mong ipuna sa iyong kapatid. Tignan mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Tignan mo yung sarili mong paglilingkod sa Diyos. Dahil ikaw naman ay naglilingkod, hindi para sa tao, hindi para sa Panginoon. And at the end of your service, hindi naman tao ang magpapala sa iyo, magbibigay ng reward, kundi ang Panginoong Diyos. Marahil ngayong umaga, ang Diyos ay nangusap sa iyo at nais mong lumapit sa unahan. At mangako muli katulad ng mensahe ng awit kanina, na ikaw ay muling mangangako na kahit mahirap, may pagsubok, may pinagdadaanan sa gawain ng Diyos, mangangako ka na Panginoon, magiging matibay ako. Panginoon, magiging malakas ako. Panginoon, magpapatuloy ako. Kasi alam ko, kayo ang dahilan kung bakit ako naglilingkod. Kaya, kapatid, kung yan ang panalangin mo at nais mong lumapit sa unahan, huwag kang magdalawang isip. Ang Diyos ay naghihintay dito sa unahan. Hindi ka manalangin, lumapit, lumuhod, mangako sa Diyos ng isang bagay na kahit maliit, Panginoon, kahit maliit po itong may aambag ko sa gawain ninyo, magtatapat po ako dito. It's good to have than nothing. Kahit maliit. Amen, amen. Sige po. Meron po ba? Dito po sa unahan. Ministry ay hindi po madali. Walang sino man ang pwede magsabing madali ang ministry. Even Apostle Paul, he says, maraming luha, maraming pagtangis, maraming pagsubok, maraming pressure, maraming pagod, maraming frustration sa buhay. May mga discouragement sa ministry. But thank God na kung malinaw sa atin ng Diyos ang master ng ministry natin, sa Kanya tayo bububot ng lakas. Sa Kanya tayo magtitiwala. Na alam natin kahit walang taong nakakakita sa ginagawa natin, we will continue doing something. Kasi alam po natin, ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. At ang Diyos ang magpapala sa atin. Kaya kapatid, sa ministry, tuloy lang. Tuloy lang. Ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay matapat. Panginoon, salamat po ng marami ngayong umaga. Salamat po sa
Hindi pong biyaya. And thank you, Lord, for that message this morning about ministry. Salamat po, Panginoon, na napakatapat po ninyo. Napakabiyaya ninyo sa buhay po namin. Tulungan niyo po bawat isa. Nawa magtapat kami sa ministry na pinagkatiwala niyo po. Kahit maliit, help us, Lord, to be faithful. And you promise na ang maliit ay pwede mong palalakihin. Kaya, Panginoon, we bless you po bawat isa po sa amin. Na kami, Panginoon, in spite of our differences, but you put us all together in this place, in this ministry. Help us, Lord, to be united para po may taguyod ang pangalan ninyo sa lugar po nito. At wala ni isa sa amin ang makilala, kundi makilala ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo sa iglesia ito, sa mga buhay po namin. Salamat po. Pagpalain nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright? Tayo po ay